parang madaming mahahalungkat na ebidensya itong si Ombudsman Boying Remulla. Magugulat na lang tayo, ano, mga kababayan, na Remulla nakahalungkat ng ebidensya laban kay Vice Presidente. Pero alam niyo sinasabi ng kampo ng Vice Presidente, fishing expedition lang daw po itong impeachment na ito. Sandali lang. Sabi nga ho ni Congressman Redon paano magiging fishing expedition? May mga pinagmulan kami. Merong mga resibo galing sa Office of the Vice President, merong mga resibo galing sa Department of Education na pinanghawak o pinangunahan ng Vice Presidente, isinabmit sa COA na walang mga hiwalay o separate na mga envelope para ipaliwanag kung sino-sino yung mga nandoon sa loob ng mga Mary Grace Piatos. May mga pinagmulan po. Isama mo na yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo at asawa niya at ng pinsan niya. Yung sinasabing fishing expedition, mga bossing, naghahagilap, yung walang pinagmulan, tapos nag-iimbestiga, nagpapaganyan, tapos wala namang maipaliwanag. Meron po Ang wala po, yung paliwanag nila at yung kanilang depensa. Yun ang totoong wala, mga kababayan. Bank accounts ng BICE, legal na basihan kung may immunity from suit rin ng Vice President at kung maaaring isumite ang resulta ng kanilang mga sariling investigasyon sa Kongreso. If ever... Sabi ni Aviator, AI daw yun, boss. Yung banta, sabi. Anok ng putik. May magsabi sa akin sa harap ko na... Hindi nga, Aviator, pag kami nakasalubong akong DDS, tapos sinabi harap-harapan ko yung AI, yung pagbabanta ng Vice President. Pagka nakakita ko ng pader, iuuntog ko agad yung ulo na matauhan Hindi, totoo nga. Talagang sinasabi ng mga DDS na AI, yung mga napanood natin o yung napanood natin na Vice Presidente. Naku, wag lang talagang may makakasalubong akong DDS tapos yun yung sasabihin. Iuuntog ko talaga yung ulo ng matauhan, mga kababayan. Anak ng putek. Tapos yung kay Pangulong Bongbong Marcos na video na ipinapakalat ni Roque, hindi daw AI yun. Ibang klase. Di ba, mga kababayan? Ibang klase itong mga DDS na to. Hindi mo alam kung nasaan talaga yung mga utak There are intersections or if ever talagang one and the same yung mga complaints doon at dito, then we will have to see what we can do still, no? Pero at the end of the day, ang gusto lang talaga natin ay yung accountability lang. Yung accountability ng mga public officers na nagkakamali. Evan Alvarez, UNTV News and... Ito pa, si Ombudsman Boying Remulla, dito niya pala sinabi, mga boss chipamo, sir, yung tag-init daw po, lalong magiging tag-init. Yung tag-init, lalong magiging mainit daw po. Sir, bago mag-uwi. Yan ano tawag doon? Sunlight. Ngayong tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. Eto. Yan ang maganda, mga kababayan. Ngayong tag-init, iinit. Tapos marinig mo pa, na tutulong sila sa abot ng kanilang makakaya kung ano yung kinakailangan ng Kongreso versus Sara Duterte. Sabi ni pinsan ko si Sunshine na sumusubo, naku, ano kaya kinakain ito? Raise to the highest point ang katangahan ng mga DDS. Ano kinakain mo dyan? No? Ikaw, hilig mo kumain. Importante po yung trabaho na ginagampanan ngayon ng AMLAC sa paghabol po natin sa mga tiwali. Napakahalaga po niyan. At ngayon ko lang nakita na minsan, meron talaga mabigat na kalaban ang batas pagdating dyan. Kaya nga, gusto ko silang kausapin muli itong AMLA tungkol sa pagtupad nila sa kanilang katungkulan. Sapagkat, alam nyo naman, hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga pag-violate ng batas ng mga kawani ng gobyerno. Kasi ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? And they are the necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem as a country. Hindi ho nila pwedeng blankohin
ang katanungan ng Office of Ano kaya to, mabubuksan yung mga bank accounts ng Vice Presidente. Sabi ni Miss Sunshine, yung pinsan ko, mahilig din magluto at mag-bake, pinsan, no? Luluto ako ngayon, ube halaya. Sarap niyan. Paborito ko yan. Tuwing piyesta sa Tondo, mga kababayan, mga kapitbahay namin talagang nagluluto yung mga ubing halayang ganyan eh. the Ombudsman. Dapat gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. Ang AMLAC po ay ngayon napapansin kung gaano yung ginagawa ng trabaho nila. Pero for the past few years, tahimik. Parang kapag walang issue, tahimik lang sila. Yun nga yung problema eh. Baka naman yung attitude ng iba dyan ay gusto nilang magkaroon pa rin ng mga kaibigan sa banking industry para doon sila lumipat pag wala na sila sa AMLA. Yun po yung isang problema sa conflict of interest natin eh. Dapat bawal po yan. Huwag na silang magpa-empleyo sa mga bangko pagkatapos. Kasi nga, conflict of interest yan, di ba? Parang ano yan eh. Parang, sabihin natin, isang opisyal ng cabinet. Sabi ni Aviator, dalaga ba yung pinsan mo, bayaw? Mukhang dalaga. Papakainin daw ako niyan eh. Baka dalaga. Papasok sa Kapag hindi, magseselos yung bata niya, no? Di ba? kumpanya na kanyang pinakikialaman nung araw. Ganun po yan. Dapat wag sila ganun. Hindi ho dapat nila ginagawa yun. Sir Evan Alvarez po from UNTV, meron po bang updates from flood control cases na hinahawakan po natin? Pwede nyo pong i-share sa ngayon? Meron po ba tayong developments? Tuloy-tuloy lang yan. Araw-araw nandito kami. Araw-araw kinakausap namin yung mga kailangan kausapin. Nag-case meeting kami. Every day, not every working day. Minsan pati holiday, nag-uusap-usap kami. Pero may mga bagay kasi, kagaya niyan, kung update sa flood cases, hintayin na lang natin pag na-file na bago namin sabihin sa inyo yung mga bagay-bagay na bumabalot sa isang pagkilos ng Office of the Ombudsman. Kaya lang, natutulo tayo eh. Pagka tinanong tayo ng speculative question, mamaya, kami mismo yung pananagutin tungkol sa aming sinabi. Kaya hindi nyo na ako makukunan ng ngayong mga impormasyon kung hindi rin naman tagos sa katotohanan. Pero ang nakikita ko dito, magiging tinik ho, no? Sa Vice Presidente. Etong pamunuan ng Ombudsman, mga kababayan. Anyway, kailangan ho nating magmadali at medyo gabi na din po, mga bossing. Hanggang dito na lang muna tayo. Mamayang gabi, babawi ako sa inyong live. At alas 8 ng umaga naka-live na po. Alas 8 ng gabi naka-live po tayo, mga boss chief amo sir. Muli po, magpapaalam muna ako. Kailangan may gawin, kailangan tapusin. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.